Bumabalik sa isip niya, tignan mo naluluhan. Nakaka-trigger ba kami? Hindi naman. Ikaw Pag lang. na... Hindi yung kumakausap. Siya lang yung kumakausap. Pero bago yun, anong... Paano mong gustong maalala si Tita Lolit? Yan lang. Si Nanay Lolit kasi is ano siya, medyo hindi medyo, Tough masakit love. siya magsalita. Tough love niya, gano'n. Masakit Tough magsalita. love, oo. Masakit siya magsalita, pero dahil yung sakit na yon, kaya niya nasasabi yun, dahil mahal ka niya. Pero ganun niya kasi ipakita sa'yo. Lalaitin ka muna niya. Lalaitin ka muna niya bago ka, pero kapag nag-improve ka, pupurihin ka naman niya ng bonggang-bongga. Ganun si Nanay. So, parang extreme siya. Either sobrang laitin ka niya na iiyak ka talaga hanggat hindi ka umayos. Tapos pag umayos ka na, pag okay ka na talaga, doon ka niya sasabihin na okay yan na, okay talaga, maganda ka, okay na yan, okay ganito, okay ganon. Kasi sa Starstruck pa lang naman talagang ikaw na yung nagustuhan niya kayong dalawa ng Marqueras dahil kumbaga may karakter. Lagi niya sinasabi sa akin na maldita ako. Sabi niya, maldita ka kasi. Maldita ka. Hindi naman ako maldita. Slight lang. Mas maldita si Nanay Charot. Pero never sumama ang loob mo sa kanya? Or was there a time na sumama ang loob? May time na na-hurt talaga ako kay Nanay. Lalo na pag sinasabihan niya akong mataba sa TV, gano'n. Siyempre bata pa ako noon, dalaga ako noon. And siyempre pag sinasabihan niya akong mataba ako sa TV, on national TV, sasabihin niya talaga yun. Siyempre na-hurt ako. Pero sobrang na-touch ako nung pinagtanggol niya ako kasi tinawag ako ni Dion Ignacio dati, di ba, elepante daw ako. Siya lang pwedeng tawagin ka. Naalala ko pa talaga. Naalala ko pa talaga. Pero nakakatawa yung moment na yun kasi elepante versus daga. Ganun yung nangyari. Pag naaalala ko yung moment, natatawa na lang ako. Dati iyak ako ng iyak, pero pag naaalala ko siya, sobrang babaw pala. Alam mo yun? Kaya pala nila kami pinagtatawanan. I mean, si Nanay, pinagtanggol niya talaga ako. Kawawa nga si Dion nun eh, kasi sobra talagang inaway ni Nanay. Kasi inaway ako ni Dion. Kasi yung pinost mo, di ba, sa Facebook, yung nag-abroad kayo, yung mga, nag-travel ba kayo? Tapos, doon mo narinig yung mga matitinding... Ay, grabe yun. Kasi kasama ko yun sila, Tita LT. Pumunta kami ng Asian Cruise yun. Kasama yung buong Star Talk team. Tapos, sinama rin sila Tito Boy. At nandun pa si Kuya The Boy, Sumalangit Nawa. Nandun din. Lahat kami nandun. Tapos, tournament siya supposedly for badminton. Tapos, nung nasa Singapore na kami, ako kasi, parang sumama ako, syempre gusto ko tumulong, sumama ako kay Rap saka kay Renz Fernandez. Sabi ko, tara samahan ko na kayo dahil kukuha nga kami ng cart for the luggage. Hindi ko alam na si Nanay pala kabang-kaba the whole time na hinahanap niya ako kasi 15 years old lang ako, minor ako, tapos pinakaiusapan niya ako kay Mama, nasasama ako sa kanya. Tapos alam mo yung tinrush siya ng nanay ko and also gano'n na lang yung pag-iingat niya sa akin. So nung pagbalik ko, grabe, galit na galit sa akin si Nanay. Sabi niya, yung mga masasakit na salita, ayoko na sabihin, puro mura, yun. Tut, dami talaga. Kasi sa harap nilang lahat, yung inid ko, yung embarrassment, yung iyak ko, grabe. Tapos, hindi ko siya kinakausap. Parang buong trip namin, hindi ko siya kinakausap dahil nanggigigil ako sa kanya. Pero, roommate kami, pero ayoko siya kausapin. Samaan loob. Oo, samaan na loob ko talaga sa kanya. Tapos, kasi nga bata ka pa naman. Tapos hanggang sa room, ayaw niya ako tantanan sa sermon. Like, alam mo yung, ganyan. Sabi ko, Nay, stop na, like, wait lang, hindi ko na kaya, ganyan sabi ko sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya, sorry, nakailang sorry na ako. Maldita ka, dami niya sinabi. Pero eventually, in-explain sa akin nila Tito Gordy, kasi mahal ka ni Nanay, kinabahan yun kasi nawawala ka dahil bata ka yun. So, hindi ko makakalimutan yung mga moments na yun. Ganon kasi siya. Tough love nga. Ganon siya. Ganon siyang klaseng tao. So, kung makikita niyo siya na minsan masakit siya magsalita online, siguro dahil nanay siya, gusto niya iparating doon sa mga tao na eto yung mga bagay na sana ayusin mo and all, pero hindi niya maparating ng private. So, nangyari. You're right. Napapublic niya. So, ganon nagkakaroon ng issues. Ganon si Nanay.
Pero ang laki ng impact niya sa buhay mo, syempre. And Yes. I'm sure malaki rin yung nabago ng buhay mo because of her. Oo naman, malaki ang natulong sa akin ni nanay when it comes to a lot of things like how to handle criticism. Magiging strong ka kay nanay eh. Ikaw yung artista na hindi lang yung parang tipong pag napagsabihan ka, sasama agad yung loob mo and all. Kay nanay, kapag naging alaga ka ni nanay, magiging matatag ka bilang artista. Like kapag napagsabihan ka ng director or napagsabihan ka ng kung sinong hindi na siya ganun yung effect sa'yo, saka nagiging fighter ka na alaga. Ganun yung mga alaga ni nanay, nagiging matapang sa buhay. At naramdaman mo rin parang may pamilya ka dun sa ibang mga alaga ni Nay Loli. Ay, opo. Sobra po. Like, since naging alaga ako ni Nay Lolit, like lahat ng mga alaga niya, like sila Kuya Bong, sila Tita Lani, sila Tita LT, everyone, para kaming magkakapatid lahat. Naalala ko pa nga nung time na lahat kami nasa, nakakatawa lang, kasi nung nagka-issue si nanay with, yung Piolo Sam. Tapos, syempre, lahat kami, kumuha kami ng isang bus. Tapos, pupunta kami doon. Di, para kami nag-field trip. Ganong levels, parang kami magkakapatid. Tapos niloloko-loko namin si nanay na, Nay, bakit mo pa kasi sinabi yun? Ano ka ba? Ganyan. Pinapagalitan namin sa loob ng bus. Yung hearing yan ba yan? Oo, yung hearing niya. niya. Bago siya humarap dun sa hearing, pinapagalitan namin na niloloko-loko namin siya. Tapos ando kami sa likod ni nanay. Sabi niya, tama ba itong ginagawa natin? Kasi nagtatawanan kami sa likod. Sabi ko, grabe yung colorful yung life ni Nay Lolit. Talaga, dahil din, din siya, vocal kasi si Nay eh. So lahat ng mga nasa isip niya, sinasabi niya talaga. Wala siyang pakialam sa, sa mafe-feel mo minsan. Kaya minsan napapahamak siya. Ayun. Pero Yas, may gusto ko pa bang sabihin kay Tita Log? Yung mga hindi mo pa nasabi sa kanya ay gusto mong sabihin sana sa kanya noon. Sana mas napuntahan ko siya sa mga huling sandali niya. Kasi I felt na parang nagkulang ako. Parang na-feel ko parang nagkulang ako as an alaga na kinakamusta ko siya through text, pero I think hindi siya enough kasi hindi ko siya nabisita. Hindi ko siya nabisita kasi gusto niya kasi magpabisita lagi sa hospital, sa FEU. Sabi ko, Nay, kasi hindi tumutugma yung schedule that time. Tapos nanganak ako, tapos nagka-baby and all. So parang hindi ko talaga siya nadadaanan. Tapos si mama ko rin is CKD, nagda-dialysis din. So, puro lang kami message. So I think sana napuntahan ko siya. Huli kaming nag-uusap, birthday niya, May, nito, 2024. Nag-happy birthday ako, tapos sabi niya, I love you, ganyan. Yun yung mga last message. Lagi siya nag-I love you eh. Parang mga na. Actually, medyo nagpapahiwatig na siya kasi sobrang naging sweet siya recently. Mga 2 years na. Lagi siyang, I love you, nak. Lagi kang mag-iingat, tama yung ginagawa mo, ganito, ganyan. Laging praises, saka laging nakaka-uplift ng feeling. Usually kasi hindi siya yung ganun ka-sweet, super sweet na ganun ha. Pero parang recently, yung etong mga last years, naging siya, super duper duper sweet sa text. Yun yung napansin ko. Like, kung alam nyo lang yung mga messages namin together, like, puro I love you, I love you, I love you na, I love you na, I love you ganito. Puro ganon. Anong pakiramdam mo nung dalawin mo siya ngayon tonight? Yung feeling, mixed feeling siya eh. Kasi parang, si nanay kasi, when I asked her, sabi ko, oh Nay, bakit hindi ka magpapatransplant? Ang sabi niya sa akin, kasi senior na ako. So, parang, bakit pa siya magpapatransplant? Parang hindi na pwede. Kasi yung survival rate, etc. So, parang, alam mo yung meron kang mixed feeling na, hindi naman expected, pero parang, alam mo yung sad ka, pero parang, alam mo din na doon din papunta. Kasi,
yung age niya, and at the same time, yung health condition niya. Tapos yung feeling na parang love mo siya, na thankful ka din, na parang nandun yung acceptance at the same time yung miss mo siya, ganun. Yun yung feeling right now. It's a mixed feeling.